Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area na lumakas at isa na ngayong bagyo. Pero pinalalakas po nito ang habagat na nagdulot ng kabi-kabilang baha at daluyong sa Mindanao. Nakatutok si Salima Refra. Animoy naging talon o waterfall ang gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Lintangan sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Kasunod yan ang naranasang malalakas sa pag-ulan doon. Ilang motorista tuloy ang naantala ang biyahe. Tila ilog naman ang tinawid ng ilang sasakyan sa Barangay Pangian. Nasira na kasi ng baha ang ginawang detour road sa lugar. Ang ilang residente nga, nilakad na ang baha, makatawid lang. Sa Barangay Lipuno, malalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada na inalis na ng mga otoridad. Sa Zamboanga City naman, nakaranas ng halos lagpas taong baha nitong Sabado, gaya sa Barangay Kabatangan. Sa Barangay San Jose Guso naman, hanggang bewang ang baha na meron pang sawa. Nahuli na ito pero wala pang detalye kung na-turn over sa mga otoridad. Binahari ng Barangay Ayala. Gayon din ang harap ng tanggapan ng City Environment and Natural Resources o CENRO sa Barangay San Roque. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat na pinalakas ng low pressure area ang mga pagbaha sa Zamboanga City. Ang LPA nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility bago lumakas at naging bagyo pero wala na itong epekto sa bansa. Ayon naman sa CDRMO, umabot sa mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng pagbaha mula sa 15 mga barangay ng lungsod. Marami na sa kanila ang nakabalik sa kani-kanilang bahay. Sa Tawi-Tawi, mga palutang-lutang na tabla at kahoy ang sinalba ng mga taga Panglima Sugala. Nasa 9 na bahay kasi o stilt houses ang nawasak ng storm surge o daluyong kahapon. Sa tala ng MDRMO, 4 na barangay sa bayan ang naapektuhan ng storm surge na dahil anila sa epekto ng habagat. Wala namang nasugatan sa insidente pero 9 na pamilya ang iniligas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras.